Kumikinang ito ng banal. Hindi mapigilan. Bigla, parang may isang hindi nakikitang harang ang nabasag. Naduraj na parang salamin. Sa sandaling iyon, isang malaking agos ng banal at mariingal na gintong espiritual na lakas ang damaloy na parang baha mula sa kawalan. Dumaan sa nabasag na harang. At pumasok sa katawan ni Jowen na parang baha. Sa katawan ni Jowen ngayon ay nabuo rin ng isang vortex na patuloy na umiikot. Kahit gaano karaming gintong liwanag ang pumasok, nilalamon nito lahat. Ang buong katawan ni Jowen ay lalong naging makinang na ginto. Na para bang kapareho ng banal na gintong kulay ng Lost Immortal Sutra. Hindi alam kung gaano katagal ang prosesong iyon. Ngunit sa wakas, bumalik na si Jowen sa realidad at iminulat ang mga mata. Lahat ay parang panaginip. Ang mga kakaibang nangyari kanina ay nawala na rin. Na para bang nangyari lang ang lahat sa ibang dimensyon. Higit sa lahat, ang Lost Immortal Sutra Primordial Energy Art na iyon ay naglaho na rin na parang bula. Na para bang hindi ito umiral kailanman. Tulala si Jowen. Nag-iisip, panaginip lang ba ang lahat ng iyon? Ngunit nang mag-focus si Jowen sa meditasyon, napadpad siya sa isang kakaibang espasyo. Doon ay may hindi mabilang na mga banal na simbolo ng Lost Immortal Sutra na nagniningning. At sa gitna nito ay kung nasaan si Jowen nakatayo. Isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari na nagpanlaki ng mata ni Jowen. Dahil natuklasan niya ang isang bagay, nabasa na pala niya ang buong Lost Immortal Sutra. Isang universo ng malalalim at banal na mga simbolo ang bumukas. Pagkatapos ay umikot ang mga ito at nagsama-sama sa isang punto. Bago unti-unting naglaho sa palad ni Jowen. Sobrang gulat kaya binuksan niya agad ang status panel para tingnan. Napansin niyang hindi nagbago ang lahat, maliban sa item na Primordial Energy Art, na dating Bitter Meditation ay napalitan na ngayon ng Lost Immortal Sutra. Isa pang punto, pagkatapos magpalit ng Primordial Energy Art, hindi na niya magamit ang Bitter Meditation. Nakatitig siya sa mga salitang Lost Immortal Sutra. Seryosong nag-isip si Jowen. Anong klaseng Primordial Energy Art kaya itong Lost Immortal Sutra? Mukhang hindi rin ito ordinaryo dahil nasira nito ang dating limitasyon na 90 puntos sa attributes ng mortal life form. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang importante, lumakas na siya. At saka, kung malalaman ito ni Jing Daoxian, baka mainis ito hanggang sa samuka ng dugo. Pag-isip nito, gumana ang pakiramdam ng loko. Sa wakas, nakarating na rin silang dalawa sa destinasyon. Ito ang mansyon ni Li Zuan. Pansamantala, dito muna titira si Li Zuan. Lahat ay pag-uusapan pagkatapos ng simula ng klase. Pagtingin sa marangyang tirahan, hindi maiwasang manlaki ang mata ni Jowen. Naisip niya, iba talaga ang tirahan ng mayaman. Pagpasok sa loob at pag-upo sa sofa, nagtaka si Jowen. Akala niya, tiyak na kukuha ng maraming katulong itong si Li Zuan. Ngunit mukhang hindi, siguro mag-isa lang siya rito. Mabait na host si Li Zuan. Kumuha ng isang lata ng soft drinks para kay Jowen. Nakangiting sinabi niyang mag-isa lang siya rito. Hindi siya kumuha ng katulong. Inasar naman ni Jowen. Ang laki-laking lugar na ito. Si Jilly ba ang naglilinis mag-isa? Sakto namang may tumawag kay Li Zuan. Napakaastig ng pakikipag-usap niya. Bagong bukas na tindahan. Siyempre, ihanda niyo ang pinakamaganda para sa akin. Sabihin mo sa kanila na magbihis ng maganda. Papunta na ako agad. Magkita na lang tayo mamaya. Baba ko na. Si Jowen naman ay nakikinig lang. Walang reaksyon. Nang ibaba na ni Li Zuan ang tawag. Sakalang mahinang nagtanong si Jowen. Hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap ng ganyan? Habang naghahanda ng damit si Li Zuan, pilit siyang ngumiti at sumagot. Kung gusto ng kuya kong makita, magpapanggap ako para makita niya. Pagkatapos ay ginampanan niya ulit ang papel ng isang mayamang playboy. Sinabi niya kay Jowen na manatili lang dito at magpahinga. Maging komportable na parang nasa bahay lang. Pagdating sa kanyang kwarto, agad hinubad ni Jowen ang jacket. Pagkatapos ay sumuntok sa hangin. Umikot-ikot ng walang tigil. Naramdaman niya na ang bigat at lalim ng Vigorous Divine Fist ay halos katulad ng puwersa ng Inch Punch. Sinubukan na niya ito sa laro dati. Ngunit laging naiilagan ng Silver Wing Flying Ant. Mukhang hindi madaling talunin ito. Kailangan pa ring makaisip ng ibang paraan. Tama, biglang naalala ng binatilyo na mayroon pa siyang skeleton palm. Bakit niya iyon nakalimutan? Gayunpaman, masyadong mababa ang level ng skeleton palm. Hindi niya alam kung magagamit ba niya ito. At kaya, ang binatilyo ay parang nahihibang na nagsanay ng walang kapaguran. Paulit-ulit na ginagamit ang mga teknik sa loob ng kwarto. Naghahanap ng bagong inspirasyon. Nakakatuwa, ang bilis ng pag-atake ng skeleton palm.
Hindi niya inaasahan. Bagay pala itong isabay sa inch punch. Pagkatapos niyang makahanap ng inspirasyon, sunod-sunod na ginamit ni Jowen ang kombinasyon nito. Matapos itong gamitin ng maraming beses, pagod na ang binatilyo. Basang-basa ng pawis ang buong katawan. Hindi niya inaasahan. Kahit level 1 lang na primordial energy skill. Kapag pinagsama, ang dami palang nauubos na primordial energy. Kinuha niya ang laro para subukan muna ito doon bago magpatuloy. Pagkatapos ng karaniwang ritual ng pagpapatak ng dugo, matagumpay na nakalikha ng bagong karakter si Jowen. Ngunit sa pagkakataong ito, medyo nakakalito rin. Kalalabas lang ng binatilyo. Nasa ibabaw na agad siya ng isang mutated vigor ant. At isa pa itong mailap. Hindi pala kaibigan. Agad siyang sinubukang patayin nito dahil sa paglapastangan na pagsakay dito. Halos atakihin sa puso si Jowen. Napagtanto niyang medyo nasobrahan siya sa pag-eensayo sa totoong buhay kaya pagpasok niya sa laro, ubos na ang primordial energy niya. Kaya hindi niya magamit ang primordial energy skill. Dahil hindi makalaban, umiwas na lang ang loko. Tumakbo paikot-ikot, naglaro ng habulan dito. Ngunit hindi nagtagal. Napansin ni Jowen na nakabawi na ng kaunting primordial energy ang bar niya. Hindi niya inaasahan. Ang bilis pala ng pag-recover ng primordial energy ng Lost Immortal Sutra. Kawawang mutated vigor ant, naisip niya. Ito ang unang susubok sa lakas ng bagong labas kong Inch Force Ashen Palm. Isang atake na kasing bilis ng bulalakaw ang bumagsak dito. Hindi ito binigyan ng kahit kititing na chance ang umiwas. Lumitaw ang notification sa system, Advanced Skeleton Palm Technique Level 1 Skeleton Palm Skill transformed into Level 10 Ashen Palm Skill. Sobrang tuwa ni Jowen. Hindi niya inaasahan. Mula Level 1 ay naging Level 10 na ito agad. Talagang napakalupit. Gayunpaman, ang downside, tumaas ang lakas. Tumaas din ng malaki ang konsumo. Sayang lang. Ang mga langgam na ito ay hindi gaanong kalaki ang HP, hindi sapat para subukan ang buong lakas nito. Kaya nagpalit ng dungeon si Jowen. Hinanap ang mas matibay na Skeleton Knight para subukan ng skill. Ngunit nang mag-login siya sa lugar na ito, sobrang tahimik na parang abandonadong templo. Saka lang niya naalala na ang boss na napatay ay kailangan din ng tiyak na oras para mag-respawn ulit. Sa sobrang desperasyon, hinanap na lang ng binatilyo ang maliliit na skeleton soldier. Ngunit ang problema, kahit tumayo siya nang hindi gumagalaw para pakagaten, hindi man lang nababawasan ang dugo niya. Talagang sobrang hina, parang kagat lang ng lamok sa bakal. Paano niya masusubukan ang skill nito? At sa wakas, matapos ang ilang sandali ng paghihintay, nabuhay na muli ang Skeleton Knight. Ngunit iba na ngayon, nasasanay na siya sa mga atake nito. Mabilis siyang gumalaw paikot papunta sa likod nito. Ginamit ang ultimate move na Ashen Palm. At sinuntok ang bungo ng boss. Agad, ang buong katawan nito ay nabalot sa isang malaking pagsabog. Nagliparan ang mga bato at lupa sa hangin. Kinaumagahan, habang mahimbing na natutulog si Jowen, bigla na namang may pumasok na estranghero. At sinipa pa ng malakas ang pinto. Hindi niya inaasahan. Isa itong magandang babae na hindi niya kilala. Ngunit mukhang napakataray. Parang uso yata ang pagiging mataray at masungit ngayon. Una si Anjing, tapos itong ate na ito. Hindi ito nagsalita, lumapit lang sa tabi niya at ginaising si Jowen. Nahihirapan pa lang siyang makawala sa epekto ng bangungot ng Lost Immortal Sutra. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakatulog ng mahimbing. Ngunit umagang-umaga, may nanggulo na. Nagising siya ng tulala. Hindi pa naiintindihan kung anong nangyayari. Nang bigla, may isang estrangherang babae na nakatayo sa harap niya. Nakatitig sa kanya. Nagulat at natakot ang binatilyo. Sino ka ba? Bakit ka nandito? Nagtaka ang babae. Bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan na yung batang si Lizuan? Totoo namang sumagot si Jowen. Lumabas siya. Hindi pa bumabalik. Siguradong lumabas na naman iyon para magsaya. Pesteng bata iyon. Palagi na lang kapag kailangan ko siya. Saka siya nawawala, dahil hindi niya mahanap si Lizuan. Akman nang aalis ang babae. Naiwan ang binatilyo na puno ng pagtataka. Ngunit sino nga ba ito? Pero ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya. Huminto siya na parang nagbago ng isip. Pagkatapos ay marahas niyang hinayla ang kamay ni Jowen para sumama sa kanya. Mabuti na rin, kahit pampuno ka lang. Pagkatapos ay kinalagkad niya ang tulalang binatilyo na hindi pa maayos ang damit palabas. Agad huminto si Jowen at hinayla pabalik ang kamay niya. Hindi naman tayo magkakilala. Bakit mo ako kinakalagkad na parang kilala mo ako? Siya pala ang ate ni Lizuan. Nakakahiya pa. Sinabihan pa siyang kasabwat ni Lizuan sa pagwawaldas at paggawa ng kalokohan.
Kaya ngayon, dahil may kailangan siyang tulong, natural lang daw na tumulong ang ate ni Li Zuan kay Li Zuan. Pero si Jowen ang tinutukoy. Kahit hindi naman siya nagwawaldas tulad ni Li Zuan. Naisip niyang tama nga naman. May utang na loob siya kay Li Zuan at marami itong naitulong sa kanya. Kaya dapat lang siyang tumulong sa atin ito. Napapagod na napakamot ng ulo ang binatilyo. Ulong. Gusto ko lang namang tahimik na maglaro. Bakit ba laging ako ang napupuntahan ng mga problema? Sino ang mag-aakala? Kahit mahina ang bulong niya. Narinig pa rin siya. Mabilis na itinanggi ng binatilyo. Wala po iyon. Pumayag na siyang sumama. Ngunit may isang hiling si Jowen, pwede po bang mag-ayos muna ako ng damit? Medyo maangin po kasi sa bintana. Kung lalabas siyang ganito, baka mapagkamalan pa siyang manyak. Saka lang napansin ng babae ang problema. Tama nga naman. Medyo nagmadali siya. Namula ang mukha niya sa hiya. Ngunit matapang pa ring sinabi kay Jowen na magbihis na ito agad. Sa loob ng Sunset College, may isang lugar kung saan naglalaban ang mga estudyante gamit ang kanilang mga pet. Tinatawag itong pet arena. Nakasakay sa isang malaking motorsiklo at angkas sa isang babae. Mabilis na nakarating si Jowen dito. Agad, dalawang mas batang babae ang tumakbo papalapit. Ate Wei Yang, dumating na po kayo. Sa wakas, dumating na kayo. Pala, ang pangalan ng ate ni Li Zuan ay Wei Yang. Sinabi ni Wei Yang kay Jowen na huwag mag-alala. Wala siyang kinalaman dito. Tumayo lang siya sa gilid bilang pampuno. Siya na raw ang bahala sa lahat. Sino ang mag-aakala? Paglingon niya, ang loko ay naglalaro na pala ng cellphone. Walang pakialam na tumango lang ito na parang sinasabing okay, tapos nagpatuloy sa paglalaro. Nang makitang dumating na ang grupo ni Wei Yang, isang lalaking kulot ang buhok, Gao Yang, ang nagtanong. Hindi ba darating ang kapatid mong si Li Zuan? Baka natakot na iyon. Si Wei Yang ay talagang isang malakas na babae. Sinabihan niya itong tumahimik at tigilan ang walang kwentang salita. Hindi ba't nandito na ako? Pagkatapos ay sinigawan niya ang babaeng blonde na si Sumei. Hindi ka ba nahihiya? Malinaw na pinagtulungan nating tatlo makuha yung mutated warhorse. Tapos ngayon gusto mong solohin ang companion egg. Nagtago si Sumei sa likod ng boyfriend niya at palusot na sinabi. Ako ang nag-last hit kaya akin dapat iyon. Sumingit din ang lalaking kulot para ipagtanggol siya. Hindi ba't sinabi ng daanin sa lakas? Tigilan na ang Saturday. Huwag nang magsayang ng oras. Laban na agad. Tumalim ang tingin ni Wei Yang. Gao Yang, sa tingin mo ba hindi kita kayang talunin? Ngumisi lang ito ng mapanghamak. Isang 4th year na tulad ko. Tinatamad akong mangapi ng isang 2nd year na tulad mo. Kahit manalo ako, hindi rin naman karangalan. Kaya nakahanap na ako ng ibang lalaban sa iyo para sa akin. Pagkasabi nito, mula sa dilim, isang binatilyong matipuno ang katawan at puno ng bagsik ang unti-unting lumabas. Ito ang kalaban ni Wei Yang. Habang papalapit, unti-unti ring lumilinaw ang mukha nito. Isa itong binatilyong maikli ang buhok. Matatalim ang mga linya ng mukha, na may peklat na paaba sa mukha na nakakapangilabot. Pagkakita pa lang sa kalaban, nagulat si Wei Yang. Nakilala niya ang binatilyo si Go Dian. Kahit nasa gilid lang at nanunood, hindi maiwasang mapansin ni Jowen ang bagong dating na ito. Hindi niya alam kung anong meron dito. Sa itsura pa lang, nakakaramdam na ng takot ang iba. Paano pa kaya kung kailangan mong harapin ang isang halimaw na tulad niya? Sa wakas, humarap na ang dalawa sa isa't isa sa arena. Mukhang napakabagsik ni Go Dian. Hindi siya nagmadaling umatake. Bagkus ay sinenyasan si Wei Yang na umatake na. Kaharap ang isang nakakatakot na kalaban. Bilang isang babae, hindi umatras si Wei Yang. Bagkus, lalo pang umalab ang diwa ng pakikipaglaban niya. Ang aura niya ay nagliliyab na parang apoy. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kalaban. Kung ganoon, humanda kang salagin ang atake ko. Nang malaman ng dalawang kasama ni Wei Yang na ang nakakatakot na si Go Dian ang kalaban niya. Natakot sila at pinagpawisan ng husto. Nag-aalalang sinabi nila kay Wei Yang na huwag nang lumaban para sa kanila. Hindi na raw nila kailangan ng companion egg na iyon. Nang makita ang biglang pagbabago ng ugali ng dalawang babae, hindi maiwasang magtaka ni Jowen. Sino ba talaga itong si Go Dian? Agad na ipinaliwanag ng babaeng nakaberde sa tabi niya na may takot sa mukha. Si Go Dian ay isang kilalang demonyo sa buong paaralan na ito. Sabi nila, noong unang araw niyang pumasok, binugbog niya ang isang 4th year na senior na nanggulo sa kanya hanggang sa gumapang ito sa lupa. Ang kalagayan niya ay masasabing halos patay na. Sobrang kaawa-awa na hindi mo kayang tingnan. Sobrang nakakatakot naman ang kwentong ito. Nang marinig ito ni Jowen, pinuri niya ito.
Talagang napakalakas niya. Pagkatapos ay naisip niya si Wei Yang na puno ng diwa ng pakikipaglaban na nakatayo roon. Hindi niya alam kung kakayanin ba nito ang isang kalabang kasing lakas ng demonyo. Ang lalaking kulot ay nagsulsulpa sa gilid. Inaasar si Wei Yang ng harapan. Ano sa tingin mo? Nang makita mo si Go Dian, nagsimula ka ng manginig sa takot. Ha? Sumigaw si Wei Yang. Tumahimik ka. Pagkatapos ay parang isang ballerina. Itinaas niya ang kanyang mahahabang binti na parang tulay ng San Juanico at sumipa pababa. Masasabing hindi biro ang lakas niya. Ang sipa ay may napakalakas na puwersa. Bumulusok na kasing bilis ng kidlat. Tumama sa leeg ni Go Dian. Ngunit ang mas nakakagulat, parang hindi sapat ang lakas nito para sa kanya. Nang mawala ang puwersa ng sipa, ang leeg niya ay buo pa rin. Walang anumang pinsala, kahit isang gallows ay wala. Nagulat din ng husto si Wei Yang. Paano siya nagkaroon ng ganyang katinding depensa? Nang mapansing may mali, maliksi siyang parang sumasayaw. Mabilis na umatras. Pagkatapos ay naghanda siya para sa susunod na atake. Sa isang iglap lang, muli siyang sumugod. Ngayon, isang ultimate move na sobrang bilis. Hindi siya naniniwalang walang magagawa ang ataking ito sa kanya. Gumalaw siya na kasing bilis ng kidlat. Nagpakawala ng sunod-sunod na sipa na kasing bilis ng kidlat sa lahat ng direksyon ng katawan ni Go Dian. Si Go Dian naman ay walang pakialam na nakapikit lang doon. Hindi umiiwas. Tinatanggap lahat ng atake niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa huling sipa na ginamitan niya ng buong lakas. May nangyaring kakaiba. Akala niya ay magiging matagumpay ito tulad ng mga nauna. Ngunit hindi. Biglang si Go Dian, na parang isang sinaunang halimaw na natulog ng maraming taon, ay biglang nagmulat ng mata. Ang aura niya ay ubod ng sama at nakakatakot. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang kamay para seluhin ang paparating na sipa ni Wei Yang. Napanganga sa gulat si Wei Yang. Masyadong mabilis ang nangyari. Wala man lang siyang oras para mag-react. Para siyang isang laruan na hinawakan ng mahigpit ni Go Dian at ibinagsak ng malakas sa sahig. Isang atake lang. Bagsak na si Wei Yang sa sahig. Mukhang ang lahat ng ipinakita niya kanina, sa harap ng absolutong lakas, ay isa lamang katatawanan para sa lahat. Si Go Dian ay may napakalamig na ekspresyon. Ang tono niya ay malagim. Tiningnan niya si Wei Yang na hirap sa lupa. Hindi mo ako kalaban. Sumuko ka na. Sa mga sandaling ito, marami ng sugat si Wei Yang. Mukhang hindi biro ang tinamo niya. May dugo pang ang tumutulo mula sa ulo niya. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo, ayaw pa rin niyang sumuko. Bago pa siya makapagsalita ng mga matatapang na linya tulad ng sa mga pelikula. Malamig na siyang sinipa ni Go Dian sa mukha. Tumilapon siyang parang ibon. Walang kahit kititing na awa o pagbibigay sa kalaban. Malamig at walang emosyon siyang tumingin sa talunang nasa paanan niya. Malagim niyang tinanong, gusto mo pa bang lumaban? Sobrang natakot ang dalawang kasama ni Wei Yang. Kung hindi nila pipigilan ang lalaking ito, baka may mangyaring masama. Agad silang nagsalita na hindi na nila kailangan ng companion egg. Ang bruhang si Sumei naman ay sukdulan ng kasamaan. Ang puso niya ay kasing tuso ng ahas. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinabing, Li Wei Yang, nakita mo naman, sila mismo ang nagsabing ayaw na nila. Ha, hindi dahil pinilit ko sila. Kahit na sobrang tindi ng mga sugat niya. Si Li Wei Yang, dahil sa kanyang kalooban at determinasyon, ay nagpumilit pa ring tumayo ulit. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas niya at sumigaw ng laban. Ayaw talagang sumuko, bago pa niya maipakita ang pagiging bayani tulad ng sa pelikula. Muli na naman siyang sinuntok ni Go Dian ng diretso sa mukha. Para siyang basag na sako na bumagsak ng malakas sa sahig. Pagkatapos nito, walang pakialam na tumalikod si Go Dian. Talo ka na, akma na siyang aalis. Ngunit ilang hakbang pa lang siyang nakaalis. Si Wei Yang, na parang isang Diyos na hindi napapagod, ay muli na namang nagpumilit na tumayo. Tuloy, sabi niya, mukhang ngayon, nagtagumpay na siyang galitin ito ng husto. Ang mga mata nito ay namula na parang sa halimaw. Ang buong katawan niya ay puno ng masamang hangarin. Lumingon ito at nagpakawala ng isang suntok gamit ang buong lakas. Sa kasalukuyang kalagayan niya, kung tatanggapin niya ang isang buong lakas na atake mula sa galit na halimaw na ito, walang duda, tiyak na mamamatay siya. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, tumakbo ng mabilis si Jowen para sumaklolo. Medyo naguguluhan siya sa loob niya. Bakit ba nagpupumilit ang babaeng ito? Ha, ang pinakamagandang paraan para ayusin ang problema ay hanapin ang nagpasimuno. Kung hindi gumana, tanggalin na lang ang nagpasimuno. Gamit ang prinsipyong iyon, lumapit si Jowen para makipagsuntukan kay Go Dian. Ang puwersa ng suntok ay sumabog. Yumugyog at lumikha ng malakas na hangin sa buong arena.
Nagulat si Go Dian. Biglang kumalma. Sino ka ba talaga? Walang itinatago si Joanne. Totoo niyang sinabi. Ako si Joanne. Ngayong taon lang ako nag-enroll dito sa Sunset College. Nang marinig na ang bagong dating na nakikisawsaw sa usapan ng iba ay isa lang bagong estudyante. Nang asar ang lalaking kulot, pala, ang maliit nating kapatid pala ang gustong maging bayani para iligtas ang magandang dalaga. Welcome, bata. Nakita ni Wei Yang na ang hindi marunong tumingin sa sitwasyon na ito ay naglakas loob na harapin si Go Dian. Pinigilan niya ito. Mapanganib dito. Umalis ka na agad. Kahit sugatan na, nag-aalala pa rin siya sa iba. Hindi mo malaman kung itong ate ba ay sobrang matuwid o sobrang pakialamera. Para harapin ang mga taong matitigas ang ulo. Siyempre hindi pwedeng gamitan ng normal na salita para kumbinsihin sila. Nakita na lang na binuhat ng binatilyo si Wei Yang na parang sako ng bigas. Walang pakialam sa reaksyon niya. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa tabi ng dalawa niyang kasama. Agad silang tumakbo palapit, nag-aalala at nagtatanong. Nang makitang hindi naman gaanong kalala ang mga sugat, medyo napanatag sila. Napatingin si Li Wei Yang sa estrangherong binatilyo na tumulong sa kanya. Puno ng iniisip ang puso niya. Hindi masabi. Si Joanne naman ay lumapit na sa harap ni Senior Go Dian. Hindi naman kailangang magpatayan kayong dalawa ng ganyan. Sa huli, kung may mangyaring masama, hindi ito maganda para sa magkabilang panig. Nag-cross ng braso si Go Dian. Dumiretso sa punto. Paano mo gustong lumaban? Walang pagbabago sa mukha ng binatilyo. Itinaas niya ang 3 daliri. 3 hakbang. Senior, hayaan mo akong sumuntok ng 1 beses. Kung ang distansyang aatrasan mo ay mas mababa sa 3 hakbang. Direkta akong sisuko. Sobrang kumpiyansa si Go Dian. Hindi na siya nagsalita pa at agad naghanda ng depensa. Ang buong katawan niya ay umikot. Naglabas ng aura na kasing pula ng dugo. Huwag ka nang magsayang ng oras. Sumuntok ka na. Itinaas ni Joanne ang kamao. Naglabas din ito ng nagniningning na gintong enerhiya. Mabuti ang loob niyang nagpaalala sa kalaban. Hindi magaan ang suntok ko. Senior, mag-ingat ka na lang. Si Sumei na nanonood sa gilid. Nang makita ang hindi pabor na kondisyon pero pumayag pa rin si Go Dian. Ay nagulat. Kung mapa-atras siya, talo na. Sobrang hindi patas. Natakot siyang mawala ang companion egg niya. Ang lalaking kulot, Gao Yang, ay isang tingin lang. Alam na niya ang iniisip nito. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag. Sa unang tingin, dehado si Go Dian sa kondisyon. Pero huwag kang mag-alala. Ang primordial energy skill ni Go Dian ay Hedgehog Armor, na nakuha mula sa Hedgehog Armor Crystal. Hindi lang ang buong katawan niya ay kasing tigas ng bakal. May kakayahan din itong mag-reflect ng damage. Ang mas mahalaga, nasanay na niya ang Hedgehog Armor skill hanggang level 9. Dati, may humamon din kay Go Dian ng ganito. Ang resulta, naputol ang buong braso niya. Pagkatapos ay ngumisi siya ng tuso habang nakatingin kay Joanne. Kung akala ng batang ito na nakalamang siya, nagkakamali siya. Samantala, sa loob ng arena, walang kamalay-malay si Joanne sa lahat ng ito. Kumpiyansa siyang nagpakawala ng isang suntok gamit ang kaliwang kamay. Gamit ang buong lakas niya ngayon. Sa simula, kahit si Go Dian ay inakala na ang suntok ng isang bagong estudyante ay hindi magiging problema sa lakas niya. Kaya niyang salagin ito, ngunit nang tamaan na siya nito, naramdaman niyang may mali, nanginginig ang mukha niya, puno ng mga ugat na nakaumbok, at pinagpapawisan siya ng husto. Sa isang iglap, sumabog ang puwersa ng suntok, lumikha ng malakas na impact na parang pinasabog ang hangin doon. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging pagsabog, si Go Dian naman ay napaatras ng malayo. Nag-iwan ng mahabang marka sa sahig. Hirap siyang nabalans ang sarili. Muli, nasaksihan ng isang nakakagulat na eksena. Natulala si Wei Yang na parang rebulto. Paano niya maiisip na ang binatilyong basta na lang niya hinayla para pampuno ay may ganito palang katinding lakas? Kahit si Go Dian ay hindi kayang salagin ang atake nito. Huwag na siyang isama. Kahit si Go Dian mismo ay sobrang gulat. Tumingin siya sa sahig at napagtanto niyang talo nga siya sa pastahan. Talagang napaatras siya ng isang bagong estudyante sa isang suntok lang. Si Joanne na nakatayo sa harap ng kalaban ay kalmado pa rin. Hindi nagpapakita ng kaba, mapagkumbaba niyang sinabi, "Salamat sa pagbibigay, Senior." Kahit na matagumpay niyang napaatras si Go Dian. Nagbayad din si Joanne, ang kamao niya ay nasugatan na rin. May dugo nang tumutulo mula rito. Si Go Dian, kahit medyo marahas, ay marunong ding tumupad sa usapan. Nang makitang talo na siya, napabuntong hininga lang siya. Pagkatapos ay humarap siya kay Joanne at mahinahong tinanggap na talo na siya. Ang 4th year student na si Gao Yang ay lumapit mula sa malayo.
Kinakamot ang leeg. Isa rin siyang taong marunong tumanggap ng pagkatalo. Tinanggap niya na talo siya sa pastahan na ito. Ipapadala niya raw ang itlog pabalik sa kanila. Kahit nagdesisyon na ng ganoon. Biglang sumigaw si Sumei mula sa likod. Hindi sang-ayon. Balak niyang tumakas sa usapan. Sumigaw siya na parang baliw. Bakit? Bakit kailangang ibigay sa kanila? Ang usapan na ito ay sa pagitan nila. Hindi ako pumayag. Ang pastahan na ito, hindi kasali. Ang kawalang hiyaan niyang iyon ay agad nagkaroon ng kapalit. Nakatanggap siya ng isang malakas na sampal sa mukha mula kay Gao Yang. Parang tinamaan ng kidlat. Nagalit si Gao Yang. Ang talo ay talo. Ang panalo ay panalo. Si Gao Yang, kapag nagsalita, tinutupad. Salita ay salita. Pagkatapos ay dumaan siya sa tabi ni Jowen. Nitandaan ko na ang pangalan mong Jowen. Pagkatapos ay kasama si Go Dian. Tumalikod na sila at umalis. Dahil tumayo siya sa kritikal na sandali, si Jowen ay naging isang bayani sa mata ng lahat. Pinagkaguluhan siya ng mga magagandang babae na parang nakakita ng idolo. Nagtatanong sila kung anong teknik ang ginamit ni Jowen kanina. At saka, ang mga bagong estudyante ba ngayon ay sobrang lakas na? Si Wei Yang, na hawak ang sugat niya, ay lumapit din kay Jowen. Ngunit ang napansin niya ay ang braso nitong nasugatan at dumudugo. Nag-aalala siya, malala ba ang sugat mo? Saka lang napansin ni Jowen ang sugat sa kamay niya. Maingat niyang itinaas ito para tingnan. Maliit na sugat lang ito. Patigilin ko lang ang dugo. Okay na. Pagkatapos ay sinabi niya kay Wei Yang. Ikaw ang dapat pumunta sa klinik agad. Nang marinig na kahit sugatan ang Dufang, kalaban, tao. Nag-aalala pa rin ito sa kanya. Nagbago ang tingin ni Wei Yang sa binatilyong ito. Marahil ay mataas na ang pagtingin niya rito. Ngunit ang binatilyong ito ay talagang mahirap sakyan. Nang makitang sugatan na ang ate na ito pero hindi pa pumupunta sa klinik para magpagamot at nakatayo pa roon na parang tuod. Marahas niya itong binuhat ulit sa likod at siya na mismo ang nagdala. Sa pagkakataong ito, hindi na pumalag ang ate. Bagkus ay napangiti pa. Naisip niya sa sarili, hindi ko inaasahan. Sa grupo ng mga kaibigang nagwawaldas ni Li Zuan, mayroon pa palang ganitong klase ng tao. Maayos nang natapos ang lahat. Nakauwi na ang binatilyo. Agad niyang kinuha ang cellphone para maglaro. Hindi niya inaasahan. Ang dami palang oras na nasayang. Masayang masaya siya. Sa wakas, makakapaglaro na siya ulit. Ngunit bigla, may sumipa na naman sa pinto at pumasok. Dumilim na parang uling ang mukha ng binatilyo. Ano na naman kayang problema ito? Paglingon niya, nakita niyang ang loko palang si Li Zuan ang kada rating lang mula sa paglalaro. Agad na natigilan si Jowen. Wala akong kinalaman dyan. Ha, sabihin ko na agad. Yung pinto na iyan, yung ate mo ang sumipa hanggang masira. Huwag mo akong sisingilin. Ngunit syempre, bakit papansinin ni Jilly ang murang pinto na iyon? Nakita lang na lumapit siya. Tinapak ang balikat ni Jowen. Naaalala mo pa ba yung dimensional field na sinabi ko dati? Sinubukang alalahanin ni Jowen. Yung may dimensional creature na hugis lamang loob ba? Ngumiti si Li Zuan at tumango. Oo, interesado ka bang sumama ngayon para tingnan? Si Jowen na naglalaro ay nagulat. Kung tama ang pagkakaalala niya. Bago pa magsimula ang klase, wala silang karapatang pumasok sa field na iyon. Nang makita ang pagtataka at gulat ng Dufang, kalaban, tao. Lalong yamabang si Li Zuan. Mayabang niyang sinabi, sino ba ako? Ako ang gwapo at astig mong Kuya Zuan. Ang pagpasok mo doon, hindi ba't madali lang iyon para sa akin? Pagkasabi nito, tumayo siya na parang isang idol na naghihintay ng papuri at paghanga. Ngunit sino ang mag-aakala? Itong si Jowen ay nakatutok lang sa paglalaro. Mas malala pa, ayaw man lang siyang sakyan. Nainis si Jilly dahil napahiya siya. Lumapit siya at tinanong si Jowen. Hindi ka man lang ba magre-react? Sa puntong ito, sakalang walang ganang sumagot si Jowen. Ang galing mo talaga, Kuya Zuan. Sino ba namang matutuwa sa ganoong tono? Kumaibat ang mukha ni Li Zuan. Talagang napipilitan lang ang isang ito. Tapos na ang usapan. Umalis na siya. Magpahinga ka na ng maaga. Bukas ng umaga, sabay tayong aalis. Sakto namang biglang huminto si Jowen. Lumingon at nagtanong kay Li Zuan ng isang bagay, paano ba mag-hatch ng legendary level companion egg? Nagulat din si Li Zuan. Akala niya, balak ni Jowen na i-hatch ang legendary level skeleton knight. Mabuti ang loob niyang seryosong pinayuhan si Jowen. Mas mabuting huwag kang gumawa ng kalokohan. Hindi maganda iyan. Dahil ang companion egg ng isang legendary level creature ay nangangailangan ng primordial energy stat ng host na umabot sa mahigit 10 puntos para magkaroon ng kakayahang i-hatch ito.
Kung hindi sapat ang primordial energy pero ipipilit pa rin. Sa oras ng pag-hatch, ang kakulangan sa primordial energy ay papalitan ng laman at dugo ng tao. Ang kahihinatnan, kung hindi man masugatan, magiging baldado. Nakikinig ng mabuti si Joanne. Agad niyang napansin ang salitang karaniwan. Ibig sabihin, mayroon pa ring mga exception. Pagdating dito, nataman na naman ang ego ni Lizuan. Nag-cross siya ng braso at mayabang na sinabi, "Ako ang isang exception dito. Ang kasaganaan ng buhay mula sa innate invincible divine art ay pinahihintulutan akong punan ang kakulangan ng mortal life form attributes. Kaya kong i-hatch ang ilang companion eggs ng legendary level creatures." Siyempre, hindi niya kayang i-hatch ang mga legendary creatures na sobrang laki ng agwat. Maliban na lang kung sawa na siyang mabuhay at hindi takot mamatay. Nang malaman ng impormasyon mula kay Lizuan, bumalik si Joanne sa kwarto. Humiga siya sa kama at nag-isip ng malalim tungkol sa pag-hatch na ito. Mukhang hindi ito posible. Masyadong mapanganib. Sayang. Kung sa laro lang sana. Hindi kailangang matakot mamatay. Hawak ang itlog. Hindi niya maiwasang manghinayang. Sayang lang at ang companion egg na ito ay nakuha niya sa totoong buhay. Tama. Kung kayang i-unlock ng cellphone na ito ang mga dungeon sa totoong buhay. Baka kaya rin itong gawin niyon sa companion egg. Dala ng pag-asa. Agad kinuha ni Joanne ang cellphone para subukan. Nakakagulat. Talagang nagtagumpay ito. Ang itlog ay mabilis na na-analyze at na-absorb ng cellphone. Pagkatapos, agad lumitaw ang notification mula sa cellphone, "Successfully recorded legendary companion egg, Skeleton Knight. Fate attribute, Oath of the Guardian. Strength 15, Speed 13, Constitution 16, Primordial Energy 18, Primordial Energy Skill, Armor Piercing Lance, Level 3. Confirm hatching or absorb for fusion." Masaya at takot siya sa walang katapusang at makapangyarihang kakayahan ng mahiwagang cellphone na ito. Hindi niya inaasahan. Pati ang quality ay kaya nitong i-analyze. Ngunit ano itong absorb for fusion? Sinubukan ni Joanne na pindutin ang absorb for fusion button. Agad lumitaw ang notification sa system, "Detected mutated vigor ant. Compatibility rate is 47%. Proceed with fusion." Dahil hindi naman niya ito may hatch agad. Naisip ni Joanne, bakit hindi? Kaya pinindot niya agad ang agree to fuse button. Agad, isang vortex ang lumitaw. Sinimulan ng proseso ng pag-fuse ng dalawang dimensional creatures. Dahil hindi naman sapat ang primordial energy niya para i-hatch ito. Mas mabuting tingnan na lang kung anong mangyayari sa mutated vigor ant kapag na-fuse sa ibang legendary companion egg. Tama nga, hindi nabigo ang inaasahan ni Joanne. Naging matagumpay ang proseso ng fusion. Ang mutated vigor ant ay matagumpay na nag-evolve at naging mutated skeleton ant, mortal. Strength 10, Speed 10, Constitution 10, Primordial Energy 10, Talent Skill, Skeleton Spike, Level 10. Companion Form, Gauntlet. Kahit na-fuse sa legendary companion egg, mortal level pa rin ito. Ngunit bilang kapalit, ang lakas at iba pang stats ay halos umabot na sa maximum. At saka, nakakuha pa ito ng bagong skill. Kumpiyansa nang pumasok sa laro si Joanne. Tiningnan niya ang silver wing flying ant na paikot-ikot at nangaasar sa himpapawid. Kumpiyansang hawak ni Joanne ang kanyang mainit na baril. Ngayon, tiyak na matatalo ko na ito sa dalawang galaw lang. Gaya ng dati, napansin siya nito. Pagkatapos ay mabangis itong bumulusok pababa. Tulad ng mga nakaraang beses. Balak siyang ipadala sa lamay gaya ng dati. Walang pag-aalinlangan. Ipinatawag agad ng binatilyo ang skeleton ant. Inutusan niya itong harangin ng pesteng langgam na papalapit. Nang matanggap ng skeleton ant ang utos mula sa amo, ang mga mata nito ay kumislap ng mabangis. Ginamit nito ang ultimate move na skeleton spike na bago pa lang nitong nakuha. Umatake sa kalaban. Mula sa lupa, isang skeleton spike ang sumulpot na kasing bilis ng kidlat. Balak tusukin ang silver wing flying ant. Ngunit mabilis itong nakareact, tumagilid at nakaiwas. Nakaiwas sa isang spike. Paano naman kaya ang isang gubat ng skeleton spikes? Nakita na lang na muling ginamit ng skeleton ant ang skill. Kahit saan ay may mga matutulis na spike na umaangat mula sa lupa. Pinalibutan ng mga spike ang silver wing flying ant. Akala mo ay sapat na iyon para mahirapan ito. O kahit matusok man lang ang katawan nito. Ngunit sa kung anong paraan. Nagawa pa rin itong umikot-ikot na parang racing boy. Umiwas at lumusat sa buong gubat ng mga spike na iyon. Mabilis itong lumipad na parang kidlat. Nakatakas sa gubat ng mga spike at pinuntirya si Joanne. Handa na rin ang binatilyo.
Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Agad siyang natuwa. Akala niya nahuli na niya ito. Pinakawalan niya ang suntok na matagal na niyang pinaghahandaan. Umatake sa kalaban. Bigla, ang mga pakpak nito na kasing nipis ng sa tutubi ay naging makinang at sobrang talam na nakakakilabot. Sa isang iglap, sa sandaling bumagsak ang suntok ni Jowen. Biglang naglaho ang katawan nito. Isang anino na lang ang natira. Kaya ang suntok niya ay tumama sa hangin. Hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari. Siya mismo ay nahiwa na nito at muling pinadala sa kabilang buhay. Natulala ang binatilyo. Biglang natauhan. Napagtanto niyang ang ginamit nito kanina ay isang flight-type primordial energy skill. Kinaumagahan. Tulad ng napag-usapan, ihahatid ni Lizuan si Jowen. Sino ang mag-aakala? Ang loko ay may kasama pang isang napakalaking puting tigre. Sabi niya, ito raw ang kanyang sasakyan, Mount. Nang makitang nakatulala si Jowen habang tinitingnan ito. Sobrang proud ni Lizuan. Para siyang nasiyahan sa kanyang pagiging mayabang. Ano sa tingin mo? Astig, di ba? Ito ay isang legendary level Jade Crystal White Tiger na pinaghirapan kong i-hatch. Lumapit siya para haplasan ito. At nakakagulat, napakaamo at cute pala nito. Tinanong ni Jowen, nagyayabang ka ng ganyan. Hindi mo ba ipapakita sa kuya mo? Nakaupo sa likod nito. Sumagot si Lizuan. Hindi ako yung tipo ng taong tatayo lang at tatanggap ng suntok. Masaya at palabiro niyang sinabi. Lahat ng dapat mapasa akin. Hinding-hindi ko palalampasin. Mabilis silang sumakay sa likod nito at lumipad na parang hangin sa daan. Patungo sa dimensional zone na may lamang loob na dimensional creatures na sinabi ni Lizuan. Ngunit ang buhay ay hindi tulad ng panaginip. Mahirap paniwalaan. Ngunit kahit astig sakyan ito, sobrang hindi komportable. Sino ba namang nahihilo sa mount? Tingnan mo nga kung paano ito umuuga-uga. Malapit nang masukan ng gatas ang binatilyo. Gusto na niyang murahin si Lizuan. Sana nagkotse na lang sila mula pa sa simula. Sa wakas, nakarating na rin sila sa lugar. Mahigpit itong binabantayan. Kailangang ipakita ang ID card na inihanda na nila para makapasok sila ng maayos sa loob. Habang naglalakad, ipinaliwanag pa ni Lizuan. Ang 13 dinastiya ng Luoyang ay pawang mga sinaunang lungsod na magkakapatong. Dahil sa epekto ng Dimensional Storm, ang buong lugar na ito ay sunod-sunod na lumubog sa isang hindi pa kilalang mundo sa ilalim ng lupa. At ang lugar na ito ay tinatawag na Underground Buddha City. Pagpasok pa lang nila sa loob, ang bumungad sa kanila ay isang plaza na puno ng mga estudyante. Nagbebenta sila at nagpapalitan ng kung ano-anong bagay. Napakasigla, may naglalatag ng paninda. Nagbebenta ng mga bagong huling dimensional crystals. Mayroon ding nag-aanyaya ng mga bagong miyembro para sumali sa kanilang exploration team. Tiningnan ni Jowen ang lahat. Hindi niya maiwasang mapahanga. Ang sigla naman dito. Ang daming binebentang bagay na may kinalaman sa dimensional. Walang pakialam na sinabi ni Lizuan. Na-clear na ng militar ang lugar na ito. Kaya ligtas ang entrance area na ito. Pero katulad din, walang magandang bagay dito. Ngunit sino ba naman daw siya? Siya si Kuya Zuan na super astig. Nakuha ko na ang exploration map mula sa militar. At kaya, gamit ang exploration map na hawak ni Lizuan, nakarating silang dalawa sa harap ng isang kuweba. Sa loob nito ay ang Underground Lotus Pond. At doon din matatagpuan ang Buddha Heart Lotus. Habang naglalakad, napansin ni Jowen na parang may naapakan siyang kakaiba. Yumuko siya para tingnan. Hindi niya inaasahan. Iyon pala ang kakaibang simbolo na nakita niya dati sa pader ng lungsod. Hindi niya inaasahan. Mayroon din pala rito. Masaya niyang kinuha ang cellphone para i-scan ito. Tama nga, matagumpay itong na-record. Ang pangalan ng dungeon ngayon ay Underground Buddha City. Ngayon, isa na naman itong game dungeon sa cellphone ni Jowen. Nang makitang kinuha pa ng isang ito ang cellphone pagdating dito. Inakala ni Lizuan na kumukuha ito ng litrato bilang souvenir. 1 o 2 litrato. Sapat na iyan. Bilisan mo na, kapatid. Hindi may kakaila. Ito nga ang Underground Lotus Pond. Talagang may isang malawak na lawa rito na puno ng mga namumukadkad na pulang lotus. Ang tubig sa lawa ay kumikinang na parang jade. Napakaganda. Tinuro ni Lizuan ang isang bulaklak ng lotus na magandang namumukadkad sa lawa. Iyon ang Buddha Heart Lotus. Isang dimensional creature na kayang gayahin ang hugis ng lamang loob. Ngunit nasa gitna ito ng lawa at medyo malayo sa pampang. Lumingon si Jowen at nagtanong. May paraan ba para makuha iyon? Hindi naman pwedeng basta nalang lumangoy papunta roon. Agad siyang pinigilan ni Lizuan. Hinding-hindi pwedeng hawakan ang tubig sa lawa na ito. Dahil ayon sa mga dokumento,
Ang tubig sa lotus pond na ito ay kayang tunawin ang buto at laman ng mga buhay na nilalang. Basta may buhay na nilalang na bumaba dyan. Magiging kalansay lang ito. Napaisip ng malalim ang binatilyo bago seryosong nagsalita. Maliban na lang kung kaya nating lumipad. Pagkasabi niya noon, may kung anong bagay na sobrang bilis na dumaan sa kanilang dalawa. Nag-iwan lang ng anino. Sino ang mag-aakala? Kasusabi pa lang ni Lizuan na maliban kung lumipad. Talagang may lumitaw na taong lumilipad. Nakalutang ito sa hangin. Sa likod niya ay may mga pakpak ng ibon na kasing puti ng nyebe. Walang duda, isa rin itong estudyante ng Sunset College. Ang pakay niya ngayon ay ang Buddha Heart Lotus din na nasa lawa. Pagkatapos, pinaikot lang niya ang kanyang pulso. At isang espada na gawa sa singaw ang agad lumitaw sa kanyang palad. Mukhang isa rin itong primordial energy skill na may kinalaman sa espada. Hawak ang espada. Sa tulong ng mga pakpak, gumuhit siya ng isang napakagandang arko ng liwanag ng espada sa himpapawid. Tumama sa Buddha Heart Lotus. Hindi pa roon natapos. Muli siyang gumamit ng isang teknik na tinatawag na Moon Severance. Direktang tumama rito. Si Jowen na nanonood ay hindi maiwasang mapuri. Ang bilis ng atake na iyon. Kalmado namang sinabi ni Lizuan. Wala iyan. Ang Luo family ay kilala talaga sa paggamit ng espada. At saka, huwag mong tingnan na ganyan kaastig si Luo Zuan. Sa loob ng Luo family, ang lakas niya ay hindi pa maituturing na magaling. Talagang mayabang ang loko. Kahit sa labas ay matapang ang sinasabi. Sa loob-loob ni Jilly ay inggit na siya. Pag naiisip niya lang na magkaroon ng ganoong kagandang pakpak at makakalipad sa himpapawid. Hindi niya alam kung gaano kaastig iyon. Kung alam ko lang, ginawa ko na sana ang lahat para makakuha ng isang lumilipad na companion pet. Dahil walang paraan, iminungkahi ni Jowen na pumunta na lang sila sa ibang lugar para maghanap ng ibang dimensional creatures. Pautal-yutal na sumagot si Lizuan. Meron naman, pero sobrang kakaiba ng lugar na ito. Itinala na ito ng militar bilang isa sa mga mapanganib at hindi pa kilalang lugar. Nagsimula na ring mapansin ni Jowen. Kakaiba, anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Lizuan ang cellphone. Itinuro ang isang punto roon. Ang lugar na ito ay naka-lockdown ng militar. Dahil hindi kakaunti ang mga tauhan ng militar na pumasok doon ang namatay sa kakaibang paraan. Lahat sila ay natagpuang patay na walang kahit isang sugat sa katawan. Tanging ang lahat ng lamang loob sa katawan nila ay naubusan ng lakas kaya namatay. Sa madaling salita, para sa kaligtasan natin ngayon, hinding-hindi tayo dapat pumasok doon. Ang pagtayo lang doon ay walang paraan. Ang pagpunta naman sa lugar na iyon ay mas lalong mapanganib. Kaya nagpasya na silang umalis. Ngunit bigla silang nakarinig ng malakas na tunog, dog-dog, kaya huminto sila. Dahil sa ibabaw ng lawa, biglang umahan ng isang dimensional creature na kakaiba ang hugis at medyo nakakatakot. Pareho silang naging alerto. Ano na namang kababalaghan ito? Nakita lang nila. Ang unang ginawa nito pagkatapos magpakita ay ang pag-atake ng sobrang bilis papunta kay Luo Zuan. Dahil may pakpak siya, napakabilis ng binatilyong iyon. Ngunit hindi niya pa rin nagawang iwasan ang atake. Agad, ang isang pakpak niya ay nabasag. Malubha ang tinamong pinsala. Ang tunay na anyo ng mga pakpak ay masakit na lumitaw, isa pala itong puting kabayo na may dalawang pakpak. Nag-aalalang sumigaw si Luo Zuan. Xiaobai, Little White. Konting tiis pa. Sa mga sandaling iyon, isang pares ng mga matang pula na parang dugo ang nakatitig sa kanila. Puno ng masamang hangarin. Pagkatapos, isang napakalakas na sinag ng liwanag ang muling tumama kina Luo Zuan at sa Little White Pegasus. Natarantang sumigaw si Luo Zuan. Ngunit wala siyang magawa kundi panoorin itong matamaan. Ang resulta, ang puting kabayo ay naging isang tuyong kalansay. Nahulog sa lawa, at naging isa sa mga kalansay na mananatili roon magpakailanman. Namatay ang companion pet, hindi rin maganda ang kalagayan ng amo nito. Wala na ang mga pakpak na makakapagpalipad sa kanya. Kaya mabilis na nahuhulog si Luo Zuan pababa sa lawa. Kritikal ang sitwasyon ngayon. Ang dalawang nasa tabi ng lawa ay nag-aalalang nagbabala sa kanya. Mag-ingat ka, kung magpapatuloy siyang mahulog ng ganito. Wala nang pag-asang mabuhay. Buti na lang, si Luo Zuan ay nagsasanay ng lightness skill. Kaya gamit ang mga dahon ng lotus. Matagumpay siyang nakagamit ng puwersa para maiwasang mahulog sa tubig. Inalis ni Lizuan ang kamay sa bulsa. Nakahinga ng maluwag para sa kanya. Hindi niya inaasahan. Mayroon pala itong primordial energy skill na lightness type. Ngunit sa kasalukuyan, malayo pa siya sa pampang. Lumingon siya para kausapin si Jowen. Ngunit nagulat siya. Hindi niya maintindihan kung ano na naman ang binabalak ng isang ito.
Samantala, si Jowen ay ginagamit na ang companion form ng skeleton ant. Isang pares ng gauntlets na gawa sa skeleton ant ang bumalot sa kanyang mga braso. Tama nga, nagtagumpay ang eksperimento niya ngayon. Mukhang ang tubig sa lawa na ito ay may reaksyon lang sa mga nilalang na may laman. Dahil ang skeleton ant ay puro buto. Hindi ito naapektuhan. Nang tanungin siya ni Li Zuan kung anong ginagawa niya, seryosong sumagot si Jowen. Naghahanap ng paraan para iligtas yung tao. Ano pa nga ba? Sa mga sandaling iyon, sa kabilang banda, si Luo Zuan ay nasa masamang sitwasyon. Ang lightness skill ay maaaring pumihil sa kanya na mahulog sa tubig. Ngunit sa kondisyon na mayroon siyang mapagtutuntungan para gamitin ang puwersa, partikular dito ay ang mga dahon ng lotes. Ngunit habang pabalik siya sa pampang, paunti ng paunti ang mga dahon ng lotes. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal ay mahuhulog din siya sa tubig. Hindi lang iyon, mayroon pa siyang isang mabigat na kalaban ng kakaibang Buddha Heart Lotus na iyon. Sa sitwasyong wala na siyang mapagtutuntungan, sinamantala pa nito ang pagkakataon para umatake. Walang daan sa unahan, walang daan sa likuran. Akala mo sa ganitong kritikal na sitwasyon, tiyak nang mamamatay ang binatilyong ito. Ngunit may isang pag-asa na lumitaw. Dahil mula sa ilalim ng tubig, isang nilalang ang mabilis na umahan. Sa simula, akala ni Luo Zuan ay kakainin din siya ng bagong dating na malaking nilalang na ito. Ngunit hindi niya inaasahan. Nilampasan lang siya nito. Mabilis itong dumaan sa likuran niya. Itinaas ang malaking katawan nito para harangin ang atake ng kakaibang Buddha Heart Lotus para kay Luo Zuan.